Parang bagyo ang unang linggo ko sa pagbabalik sa kumpanya ni Floyd. Literal, ang daming nangyari. Ang away ni na Jackie at Rubilin na naging dahilan ng biglaang pagsugod ni Jaime sa opisina. Nagalit na galit. Hindi pa alam ng marami doon ang tunay na koneksyon ni na Jaime at Jackie. Kaya marami talagang nagulat. At ang pinaka-winner sa lahat ng chismis ay walang iba kundi ang bulong-bulungan. Na nakikisiping na ako sa boss ko kapalit ng pabor, ang chismis nga naman. Pero kahit papano nakahinga rin ako ng maluwag ng tuluyang masibak si Rubilin. Siyang tinik sa lalamunan namin doon. Hindi lang dahil galit siya sa akin dahil magkarelasyon kami ni Floyd pero dahil na dinwala ng spy sa floor namin. Tsakong masakit ng ulo ni Mr. Andres sa kakaisip kung paano niya na malalaman ang mga susunod naming galaw sa executive floor. Ngayong wala na siyang matatenga doon. Wala nang bago at walang kwentang gulo mula kay Rubilin. Mas magaan ang pakiramdam sa floor namin ngayon. At dahil tambak ang trabaho, halos wala na kaming oras ni Floyd para sa pang-aasar sa isa't isa. Biyernes ng araw na yon, 1:00 ng hapon. Galing kami sa lunch ni Jackie at sumabay sa elevator si Mr. Andres. Hindi ko alam kung coincidence lang yun o talagang hinintay niya kami. Alin man doon, hindi ko ikinatuwa. Biglang nanigas ang katawan ko. Pagsara ng mga bakal na pinto, humarap siya sa akin at masyadong malapit para maging komportable. Naramdaman kong hinihila ako ni Jackie pero wala na akong uurungan kundi ang malamig na bakal din. Pinilit kong salubungin ang mga mata niyang halos tumago sa kaluluwa ko. Sigurado ka talagang hawak mo na si Floyd sa kamay mo, ano? Wala ka na dun, sir. Mariin kong sagot. Oo, meron akong pakialam. Balik niya na may ngisi. Para saan ako si Felicity? Hindi mo sisirain ang plano niya. Si Felicity ko lang ang magiging ruso dito, kaya ngayon pa lang binabalaan na kita. Consider this as a gentle reminder, Miss Moretti. Sumabat si Jackie, marahil hindi niya na natiis. Kailangan mo umatras, sir. Lumalampas ka na sa linya. Pati yung isa, marunong din sumagot. Padami na ng padami ang mga bark dogs ni Arabella, ha? Pangaasar niya. Let me tell you this, you and her, mawawala rin kayong dalawa dito. Baka mas mabuting bumalik na lang kayo sa kung saang kanal kayo nang galing. Hindi ho talaga kayo biniyayaan ng respeto, ano? Singhal ko. Mababat mapanuya ang tawa ni Mr. Andres. Sinabayan pa ng tingin sa akin pataas at pababa. Respe, ano? Gagamitin ka lang niya tapos itatapon ka na ni Floyd kapag nagsawa na siya sa'yo. May nangyari na sa kanila ng anak ko. Alam mo ba yon? Hindi malayong maulit yon at sila rin na magkakatuluyan sa huli. Parang nanikip ang lalamunan ko. Narinig ko na yon dati. Pero ngayon mas lalo pang bumigat sa sikmura ko. Hindi na bago sa akin ang mga statement na ganon. Given Floyd's relationship track records, hindi lang ako naging handa dahil muli na namang pinamuka ni Mr. Andres sa akin yun at sa pagkakataong ito. Siguradong sigurado siya. Tama na, ulit ni Jackie. Nilabas din niya ang phone niya. Pwede kaming tumawag ng security ngayon din kung hindi pa kayo titigil. Babala lang naman yon, sabi niya habang umuurong ng bumukas ang pinto. Mas mabuti nang ikaw nang umalis kaysa palayasin ka. Mas masakit yun. At sabi ng anak ko, napaka-passionate daw ni Floyd sa kanya noong gabing yon. Malay mo, baka magbuo na nila ang susunod na tagapagmana ng Russo Company. Aba, sira ulo yun galit na galit si Jackie. Pagsara ng pinto, halos mawalan ako ng lakas. Hinawakan ako ni Jackie para hindi ako matumba. Nalabong paningin ko dahil sa luha. Pagdating namin sa executive floor, pinilit kong ayusin ang sarili ko. Ayaw ko maging apektado pero naroon sina Floyd, Jaime at Hugo sa reception. Huli na para pahirin ang luha at ayusin ang sarili ko. Agad tumayo si Floyd na makitang lagay ko at niyakap ako ng mahigpit. Mahal, ano nangyari? Masama bang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Si Mr. Andres, malamig na sagot ni Jackie. Hinintay kami sa elevator. Tinawag kami ng kung ano-ano. Sinabi pa niya kay Francesca na may nangyari na sa inyo ng anak niya. At sabi niya, sinabi daw ng bruhang anak niya na napaka-passionate mong lalaki. Biglang dumilim ang mukha ni Floyd. Walang katotohanan yun. Nagpaliwanag na ako na nangyari noon. Mahal kita. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko pa siya tinatanggal ay dahil kailangan ko pa siyang bantayan. Pero totoo namang magkatabi kayo noon. Sa lintik na sofang yun. Sabi ko sabay bitaw at diretsong pasok sa opisina. Sa likod ko matigas ang boses ni Jaime. Kung ayaw mo umalis siya, akong gagawa ng paraan. Hindi, akong bahala, sagot ni Floyd.
Mabilis na lumipas ang natitirang oras. Paulit-ulit na pinapaalala ni Jackie sa akin na yun mismong gusto ni Mr. Andres. Ang maapektuhan ako. Alam ko naman yun, pero nanatili pa rin ang hapdi ng mga salita niya kahit na yun ang gusto kong isipin. Nang malapit na kaming mag-out, pinatawag kami ni Floyd sa opisina niya. May isang lalaking nakaitim na suit sa loob. Nagtaka ako dahil ngayon ko lang siya nakita. Ladies, si Joey mula sa security. Paliwanag ni Floyd sa amin. Magbabantay siya sa elevator. Kapag lalabas kayo ng floor, siyang sasama para walang makalapit sa inyo. Floyd, parang lagi ako minamatya ganyan, sabi ko. Hindi yun ang punto nito, kundi para maramdaman mong ligtas ka, sagot niya. Medyo over the top to, pero ayos din, sang-ayon ni Jackie. Si Jaime mismo nagutos na gumawa ako ng paraan. Hindi ko pa pwedeng tanggalin si Andres, pero hindi ko hayaang lumapit siya sa'yo. Mahal ko o bastusin kayong dalawa. Sa ganitong paraan, hindi kanya maharang sa elevator. Huminga ako ng malalim. Sige, Jackie, anong say mo? Okay, mas mabuti na yan. Tugon niya bago ngumiti. Sige, babalik na ako sa reception. Tatawagan ko kayo pagkatapos na. Halos tumatakbo siyang lumabas. Sinara ni Floyd ang pinto. Lumapit sa akin at tinawakan ng kamay ko. Tara, bulong niya habang kumikislap ang mga mata. May hindi pa tayo natatapos. Sa sofa, hindi ko napigilan ang ngiting gumuhit sa labi ko. Gusto ko ng mga ganitong eksena. Gustong gusto. Pagkatapos ng mga nangyari, siguro naman deserve namin ang mag-unwind. Kahit papano, kahit hindi pa sabihin ni Floyd ang binabalak niya, alam ko na kagad kung ano yon. Sa puntong ito, halos magkaugnay ng utak namin. Hindi na namin kailangan pang magsalita para maunawaan ang gusto naming mangyari. Siguro'y ganun talaga kapag may genuine connection kayo ng taong minamahal mo. Tumayo ako at sumunod kay Floyd papunta sa sofa. Ang bagong sofa na alam kong sadya niyang hindi pinagamit sa kahit na sino dahil yun ay nakareserba para lang sa aming dalawa. Special ang sofa sa opisina niya, kaya ganun na lang ang pagkahimot ko nang malaman ko na doon sila magkatabing natulog ni Felicity. Kung nadatnan ko pa sigurong dating sofa sa opisina niya, malamang ay ako na mismong nagsilab. Laking pasasalamat ko na lang at naisip niyang tanggalin yun doon at renovate ang opisina niya. Para daw hindi ko na maalala mga bagay na nagiging dahilan lang ng mga away namin. Mabuti na lang at naroon na si Jackie. Talagang forte niyang design at magandang kinalabasan ng bawat proyekto niya. Naramdaman kong yumakap si Floyd sa bewang ko. Hinila ko palapit at ninilikan ako ng mariin hanggang kapusin ako ng hininga. Gumanti din ako ng halik. Nakita ko na lang na tumilapon ng mga throw pillows sa marmol na sahig. Bakit mo tinapon? Magagalit si Jackie niyan. Biro ko. Hayaan mo na, pupulutin ko na lang mamaya. Saka mahirapan akong bumelo kapag nandyan sila. Paus na paliwanag niya. Bahala ka, sagot ko naman. Kahit ako nahirapan sa mga una na yun. Lumuhod siya sa harap ko at nagliyab ang mga mata niya sa titig na laging kaunti para bigyan siya ng laya. Sa kung ano man ang gusto niyang mangyari ngayon. Ito ang premyo niya para sa pagtanggal kay Ruby Lynn sa opisina. Ito ang selebrasyon naming dalawa. Matagal nang tinitigan ni Floyd ang bahagi ng katawan ko na gusto kong bigyan niya ng atensyon. Palagi mo kong binabaliw ng ganito mahal, bulong niya sa mababa at paus na boses. God, you are stunning. Ang mga salitang yun at ang paraan ng pagtitig niya sa akin ay nagpalambot ng tuhod ko at nagpabilis ng paghinga ko. Alam niya kung paano ako buwagin hanggang sa wala nang natitira. Si Floyd ang dahilan ng pagkaubos ko. Nang matapos ang aming mapusok na sandali, yakap pa rin niya ako. Parang pagod na pagod kaming pareho pero hindi naman namin nalintana kung ganitong klase ng pagod naman. Hinalikan niya ang balikat ko. Mas banayad na ngayon ang tona ni Floyd na magsalita. Pasensya na mahal ko, nadala ako. Mamimiss kasi kita. Ngumiti ako, lutang pa rin ang isip. Pwede kang madala ng ganyan kahit na kailan mo gusto. Mahina siyang tumawa. Mainit sa balat kong hininga niya. Hindi ka talaga nauubusan ng sagot ano? At gusto mo yon? Biro ko. Tinaas niyang baba ko, hinalikan ulit ako at alam kong tapos na kami kanina. Pero hindi pa talaga, mabilis na lumipas ang mga araw, walang naging problema. Masaya at makulay ang bawat araw na lumipas. Parang kailan lang inagdalawang isip pa ako, pero isa pala yon sa mga desisyon na hindi ko pinagsisisihan. Akala ko lang pala, 2 linggo nang nakalipas mula nang bumalik ako sa Russo Company. Naging maayos ang lahat.
Sinusunod ko ng mabuti ang proseso ng pag-audit dahil nakatoka ko doon na tinapos ko ng mga task ko nang walang aberya. Kahit na abala kami, hindi pa rin namin nakaligtaan ni Floyd ang aming mga mapagdarong sandali. Ang aming mga pribadong birot, ang aming mga hapon kung saan ine-enjoy namin ang chocolate cake. Gaya ng pinangako namin sa isa't isa, kahit gaano pa kami kabisi, meron kaming mga sandali na nakaw ng intimacy, minsan sa mesa. Minsan sa sofa at halos gabi-gabi kaming magkasama. Tuwing Sabado naman, doon ako natutulog sa bahay niya. Si Liam may kasama ni Danica. Totoong masaya ako, meron akong nobyo na mahal si Liam. Mga kaibigan na lubos kong pinapahalagahan at isang trabaho na mahal ko. Kahit si Mr. Andres ay hindi na ako magawang makorner muli dahil sa security na itinalaga ni Floyd. Alam ko sinubukan niya ng ilang beses pero hindi siya nagtagumpay. Ang security lagi nagbabantay at sinisigurong hindi na muling mangyayari yon. Biyernes ng gabi, nakaugalian na namin na sabay kaming bumaba ng building at papunta na sana sa parking garage. Sabik na kaming umuwi pagkatapos ng mahabang araw. Nakaplano ng lahat pati na rin kung paano namin gagamitin ang weekend para sa amin at pati na rin ang time namin kasama si Liam. Nagplano na rin silang dalawa na mag-amusement park sa linggo. Pagkatapos naming magsimba, pati ang pagkain namin para sa gabing yon ay planado na rin kanina. Napapasya namin na Chinese takeout at isang gabi ng mga cartoons kasama si Liam. Pero nang makarating kami sa parking space na intended para sa mga matataas na opisyal ng kumpanya, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kung saan sa likuran namin at matalas mapanukso't hindi makakailang pamilya pareho sa amin ni Floyd. "Well, it's a pleasure to see you, husband-to-be. And you," ang babaeng pinagkaksayahan niya ng oras. Lumabas si Felicity mula sa likod na nakaparadang sasakyan. Hindi ko na pinansin kung kaninong kotse yon. Agad na gumuhit ang init sa lalamunan ko. Hindi talaga marunong tumanggap ng pagkatalo ang anak ni Mr. Andres. Kung hindi ang tatay, ang anak naman na nanggugulo. Pumesto agad si Floyd sa harapan ko para harangan siya sa paglapit sa akin. "Anong ginagawa mo dito at paano ka nakapasok? The last time I checked, ban ka sa building premises." Tinagilid niyang kanyang ulo parang nananadya. Nang sumagot si Felicity, napakatamis ng boses niya. "Huwag kang ganyan, darling. Dito nagtatrabaho ang tatay ko. I just came along for the ride and I can't resist seeing you." Nagpanting ang tenga ko na nadya talaga siya. Hindi naman ako pwedeng manahimik at magtago na lang sa likuran ni Floyd, lalo na kung relasyon namin ang natinitira niya. "Kailangan mo umalis dito, Felicity. Ngayon din. At layuan mo si Floyd." "Oh, girlfriend ka?" Gumisi siya. Ngising nakakataas ng dugo. "Hindi ako siguradong ma-enjoy mo pang titulong yan ng matagal. You know, the tables can turn and tides change. Pigs fly, the whole signage. In short, bilog ang mundo. Ang sayo pwedeng maging akin bukas." "Mahal, tumawag ka ng security." Utos ni Floyd sa akin at hindi lumilingon sa babae. Habang inaabot ko ang phone ko mula sa bag ko, naging mas mayabang at puno ng tagumpay ang tono ni Felicity. "Oh please Floyd, hindi mo magagawa to sa ina ng iyong anak." Nanlamig ako. "Nababaliw ka na kung ano nang sinasabi mo dahil hindi mo matanggap na kahit kailan wala kang pag-asa sa akin." Sagot ni Floyd. "Hindi mo dinadalang anak ko." Gumiti siya na mas malapad at may kinuhang nakatuping papel mula sa bag na nakasabit sa bisig niya. Inabot niya yon kay Floyd. "That's not what it says here. Sige, tignan mo, basahin mo. Nung gabing magkasama tayo, nung gabing naging passionate tayo sa isa't isa, binigyan tayo ng tandhana ng isang Russo Air. Binabati kita, Floyd, magiging ama ka na. And I will be a very lucky mommy." Tumigas sa mukha ni Floyd. "Ano?" Ang iba pang sinabi ni Felicity malabo na para sa akin. Napabuntong hininga ako, umikot ang paningin ko, tila tumahimik ang mundo ng sandaling yon. Para akong nasa ilalim ng tubig, unti-unti akong naubusan ng hininga. Naramdaman kong mga kamay na gumagabay sa akin pabalik sa gusali. Sa elevator at pagkatapos nasa opisina ako ni Floyd, kasama si Josh na nagdiin ng baso ng tubig sa mga kamay ko. Saka lang ako bumalik sa realidad. "Inumin mo to, Francesca. Makakatulong to," malumanin niyang sabi. "Nasaan si Floyd? Anong nangyayari?" Kinaya ko magsalita kahit nabasag ang boses ko. Personal niyang hinahawakan ng isyung to, paniniguro sa akin ni Josh. Lumitaw si Jackie, nakakunot ang noo. Bakas ang pag-aalala sa muka. Tinawagan ko ng mga girls, "We're here for you." Nanginginig ka. Uminom ako ng tubig pero patuloy ang pagbagsak ng mga luha ko.
Pagkaraan ng ilang sandali pumasok si Floyd sa opisina niya at ang kanyang pagkatarantay kitang-kita sa kanya. Lumuhod siya sa harapan ko. Mahal ko, ayos ka lang ba? Floyd, what she said. Nang hinang boses ko at nanikip ang dibdib ko. Hayaan niyo kung kausapin siya na mag-isa, sabi niya kina Josh at Jackie, na tahimik na umalis. Kinuha niyang mga kamay ko. Walang pagbabago, ang sinabi niya. Felicity claims to be pregnant. Inutusan ko si Hugo para dalhin siya sa isang lab na pinagkakatiwalaan ko para sa kailangang test to prove her allegations. Makukuha natin ang resulta ngayon at sigurado ako nagsisinungaling siya, mahal ko. Dahan-dahan ako umiling. Para may taning na kami kung ganon. Kung buntis siya, Floyd, kailangan mo panagutan ng anak mo. Oo, para sa bata, kung akin. Pero hindi para sa kanya. Walang magpipilit sa akin na magpakasal dahil dito. Alam ko na kung anong kasunod nito. Manumanay ang boses niya pero kita kong tensyon sa panga niya. Pinag-aralan ko siya ng matagal. Alam ko na pangarap niyang maging ama. Alam ko rin ang sense of duty niya. Nang hawakan ko mukha niya, may naramdaman ako mas takot kaysa galit.